Yo, what's up? This is Lian and today, i-review ko yung isa sa mga paborito kong sasakyan sa mundo. Wala nang iba kundi ang Toyota Avanza 1.3 E-Variant. Let's go! The name Avanza is derived from the Spanish word Avanza, which means get moving, and Italian word naman na Avanzato, which means advanced. Dahil sa collaboration ni Toyota at Daihatsu, sa pangungunan ni Toyota Chief Engineer Kaoru Hosokawa, unang lumabas sa Indonesia ang first generation Avanza noong January 15, 2004. At taong 2006 naman, unang lumabas ang Toyota Avanza sa Pilipinas. Lumabas din ito sa mga bansang Malaysia at Thailand noong taong 2004 at naging instant success ang Toyota Avanza dahil sa affordability, practicality, at reliability. Ang second generation Toyota Avanza naman ay lumabas sa Pilipinas noong January 2012 na merong variants na 1.3J, 1.3E, at ang 1.5G. At dahil nga sa kagandahan ng second generation Toyota Avanza, nagkaroon din ito ng first facelift noong September 2015 and second facelift naman noong May of 2019. October 2017, Toyota introduced a premium variant of Avanza that named Veloz. Veloz offers more features than the standard Toyota Avanza. Along with the standard safety features like airbags and ABS, meron itong additional features like Toyota Safety Sense or TSS, Blind Spot Monitor or BSM, and Rear Cross Traffic Alert or RCTA. The third generation Toyota Avanza was launched on November 10, 2021 and launched at the Philippines on March 2022. Meron pa rin itong variants na 1.3J, manual only, 1.3E, manual and CVT, and yung 1.5G na CVT only. At para naman sa flagship premium brother niyang si Toyota Veloz, meron itong redesigned fascia, new design na bumper, headlights and taillights, making its own identity para ma-distinguish natin yung difference between the standard Avanza and the premium Veloz. As of this video, nasa third generation na ang Toyota Avanza. And dahil sa success ng Avanza, hindi lang dito sa Pilipinas, pati na rin sa ibang bansa, ay for sure madami pang generation ang lalabas ito sa future. So with that one said, ano nga bang perfect formula ng isang ideal car? Para sa akin, unang-una dyan is merong magandang looks. Next is capacity, features, and technology. Third is fuel efficiency. And lastly naman ang kanyang price. At ito na nga yung ating 2014 Toyota Avanza 1.3E variant. At syempre, sisimulan natin yung review sa kanyang exterior look. At syempre, hindi natin maiwasan dahil 2014 pa siya. May mga kumupas ng pintura like this one sa hood. At may mga konting scratches na rin yan like ito, yan. May mga dent na rin yan dyan. Hindi talaga maiwasan pero original paint pa rin siya and all stock pa rin siya. Ang in-upgrade lang pala dito so far is LED headlights na siya. LED na rin yung kanyang turn signal lights at yung kanyang park light. Ayun, LED na rin yan. LED na rin yung ilaw nyo dyan, yung kanyang fog lights. So ang nilagay lang naman dito is yung itong roof rack na to. May roof rack yan before, tinanggal lang muna. Pero nung binili ito, wala yan. Yung lalagyan ng roof rack na yan, wala yan. Ito. Pinakabit na lang yan. And ano pa bang nilagay dyan? May mga chrome accent. Ayan, gusto kasi ni Ermat yung mga chrome accent na yan. Gusto ko talaga yung kanyang design kumpara dun sa kanyang first generation na parang boxy. Ito, curvy. Yan, curve siya dyan. Napaka-sexy. Tsaka napaka-sharp yung tingnan eh. Mataas dito sa likod tapos patulis yung kanyang itsura. Ganda rin ng kulay niya. Hindi siya yung black lang na color. Hindi siya capture sa camera pero ayan, para siya nagbo-bluish na metallic. Ito sa E-variant wala yan. So, pinalagyan na lang ng spoiler. Siyempre with LED lights. Ayan. Ito, stock pa rin yung ating mga taillights. Hindi ko alam kung may mga variant ito na parang clear or something. Pero nakita ko mong in-upgrade na nila ng LED yung bulb niya sa loob eh. LED na rin yung turn signal and reverse light. Ayun, ilaw. Ito rin yung isang gusto ko sa kanyang itsura. Yung part na to. Parang may triangle ditong design na ganyan. No? Overall, talagang in my opinion, maganda talaga yung design ni Toyota Avanza.
Para sa dimension ng 2014 Toyota Avanza, meron siyang ground clearance na 180 mm, overall length na 4,395 mm, width of 1,730 mm, at wheelbase na 2,750 mm. Sukat ng kanyang gulong is 185, 70, rim 14. Stock din yung kanyang mugs. The engine is the K3BE 1.3 liter double overhead cam, 4-cylinder, 16-valve with dual VVTi, making a 90 horsepower at 6,000 RPM and 170 Newton meters of torque at 4,400 RPM with 5-speed manual or 4-speed automatic transmission. Ang kagandahan kasi sa kanya is napaka-fuel efficient niya. Since 1.3 liter siya, napakatipid sa gas, and yung kanyang capacity, 7-seater na sasakyan yan. And magugulat ka sa space sa loob niyan dahil kahit medyo maliit siya sa Innova, talagang spacious pa rin siya sa loob. So hindi siya masikip. Kasyang-kasya 7-8 na passenger, hanggang 10 siguro kung maliliit naman yung mga kasama mo. So goods na goods talaga yung size niyan. Isa pa sa nagustuhan ko sa Avanza is yung kanyang trunk space at itong pintuan niya. Kasi itong pintuan niya is nabubukas ng pataas. So ito yon. Yan. So for example, medyo maulan, nasa outing kayo or camping, tapos maulan or mainit, yan, nagiging bubong siya. So cool sa akin yon. Lahat naman siguro ng ganitong sasakyan, magaling kanyang feature. And napakaganda at napakaluwag ng kanyang trunk space. For the trunk space, meron siyang 128 liters kapag nakatupi ang kanyang third row at 1,424 liters capacity naman kapag nakatupi ang second row at ang third row. Ito lang ang hindi ko gusto sa kanya. Hindi katulad ng mga bagong sasakyan ngayon na kapag nakatupi yung third row is naka-flush sa sahig or nakapasok sa sahig. Siya hindi. Yan, nakaganyan siya. Pwede mo lang siyang tupiin ng pataas. Yan. Ang kaso, hindi naman siya completely nahihiga. So kapag meron kang lalagay ng malaking gamit dyan, hindi siya smooth sailing, hindi mo siya pwedeng i-slide lang na pag ganon. Medyo may humps na ganyan dyan. Pero anyway, ito yung kanyang second row naman. Ito yung space. Ayan. So, pwede ka pa rin maglagay ng kung anong gamit dyan. So, paano ba tinutupi itong ating third row seat? Meron siyang switch dito sa gilid. Ayan. Pinutin nyo lang yan. Push nyo lang. Then, may bababa nyo na yung sandalan. Same din dito. Push nyo lang. Tapos itulak nyo yung upuan. Ayan na. Flat naman yung sandalan. Then, para maitaas nyo ito, itong buong upuan na yan, ito, meron siya ritong lock niya rito. I-push up nyo lang na ganyan. Then, mayangat nyo yung upuan. Ibababa nyo ngayon na ganyan yan. Ngayon, paano naman tayo maka-access doon sa ating third row seat? Itong parang lock na yan, hihilain nyo lang yan paharap at kusa ng tutupi itong ating sandalan. Gaya na to. May marinig kayong click sound indicating na natanggal na yung lock niya sa kanyang upuan. Then, may hila nyo na ito pataas. Okay, so ano yung feel pag nasa third row seat ka? So ito, 5'6" yung aking height. Ito yung ating seating position. Hindi naman binago itong nasa second row natin. Masikip talaga siya. And ramdam mo na parang pang maliliit lang na mga passenger dito sa third row. Ito yung ating upuan and yung knees, yung tuhod ko is nakadikit na sa kanya. Although pwede mo itong i-adjust paharap. Pero ito, pag standard lang siya or kapag nakapik siya, yan, nakadikit na yung tuhod mo sa sandalan. Wala rin siya ditong thigh support. Ito medyo nakangat yung ating hita. So medyo nakakangalay. Medyo masikip lang talaga siya. Tapos hindi siya medyo komportable. Sandalan maliit. Pero I guess kung meron kayong kasama or let's say 7 or more kayo na magkakasama, maganda pa rin na merong third row para hindi siya naiiwanan at kasama pa rin siya sa biyahe, no? So ito dito sa third row, meron siyang cup holder dito. Storage dyan, lalagyan siguro ng mga gamit or phone. Ito yung ating bintana, napakalaki. Wala lang siya ditong hawakan. Ayan, wala. Ito yung ating seatbelt sa third row. Sa kabilang side naman, meron siyang maliit na bottle holder at meron siyang maliit na lalagyan. And then, yung ating seatbelt. Yan. Ang wala lang sa kanya is wala kang air vent. Kasi yung air vent mo is nasa second row.
Wala rin ditong USB port or any charging port. Wala. So, steady betlog ka lang dyan. Dito naman sa ating second row seat, una, tignan natin yung ating door panel. So, ito yung kanyang door panel, yung kanyang power lock, control sa ating window. Meron ditong handle slash nalagyan ng basura or balot ng candy. Dito sa baba, meron siyang malaking packet actually. Parang kasya dito sa dalawa, tatlo na mga mineral water, mga tumbler. Ito, may lalagyan sa dulo. So, malaki yung lalagyan. And nandito yung kanyang speaker. Dito naman sa ating second row seat, komportable yung feel niya. Maluwag yung space, malambot naman yung upuan. So, okay yun. Legroom, ayan. Meron kang siguro mga two-faced na space dyan. So, no problem sa ating leg space. Head space naman, meron siyang dalawang face din eh. So, maluwag sa headroom. Tapos, ayan. Nasa harapan mo yung air vent control. So, chill ka lang dito sa gitna na to. Kapag ka medyo hindi ka komportable, pwede mo i-adjust yung sandalan mo. Ito, igagalaw mo lang tong lock na to. Push mo lang yan paharap. And pwede mong, yan, ibaba yung sandalan mo. So, para kang medyo nakahiga na. Sa kanyang space, I think kasya dito 3 passengers. Medyo, may humps lang dito. So, yung paano nasa gitna is medyo hindi komportable. Pero, 3-person niya, I think kasya dito. Iba pang toys or features meron dito is ito yung ating seatbelt. Ito siya. Yun. Meron tayong dome light sa gitna. Meron lang yan. Pocket. Lagayan ng mga gamit. Sa kabila meron din. Ito, originally walang armrest talaga yan. So, nabibili ito online. Pero since meron na siyang ganyan, at since wala siyang available na mga charging port or any USB port, ito, yan. Included naman na yun sa third-party accessory na yan. So, kung naka-connecta ng maayos yan, I think working ito eh. Yung mga charging port dyan. Bigyan pa ng barya. So, yeah. Okay, ito naman tayo sa ating front passenger side. Ito yung ating door panel. Same din sa likod, yung ating door lock, power window, ito yung ating storage sa baba. Ganun din, meron siyang cup holders dyan sa dalawa. May lalagyan dito. So, 3 mineral waters. Plus, pagtibog, pagkain, okay siya. Yung speaker niya sa harapan. Okay, so ito pa yung iba niyang features. Ito yung ating air vent. Meron tayong SRS airbags for the passenger. Safety. Tapos, ano pa ba? Glove box. Yan. For me, yung glove box, wala kasing ilaw. So, paggabi medyo challenging. Pero, ito yung ating glove box. Maliit siya eh, no? Hindi siya ganun kalaki. Hindi siya ganun kalalim. So, enough lang siya for some, let's say, documents and gloves. Get it? Anyway, so yan. Legroom. Meron tayong mga 2 kamay. So, maluwag sa ating legroom. Headroom natin, yun, mga 2 kamay din. So, napakaluwag. Komportable yung kanyang dating. Meron kang upright position kasi since again, BB Innova nga itong Avanza, alam mo talaga na mataas yung sasakyan mo at feel mo talagang mataas yung sinasakyan mo. Itong dashboard, hindi naman siya ganun kahaba. Yan, tama lang. So, for me, parang hindi ka naman feel na claustrophobic. Hindi parang masikip. Yung kulay lang talaga niya kasi since dark color yung kanyang interior, hindi siya visually, hindi siya parang maluwag. Pero maluwag siya. Okay na okay siya for, let's say again, 5'6". Ewan ko lang sa mga 6-footer and above. Pero for me, okay siya overall. Maganda yung size niya rito. At dito naman tayo sa ating driver's side. Natin yung doors. Okay. Dito, same din yung layout ng kanyang door panel. But this time, since driver side ito, nandito yung ating power window switch. Central lock, nandito na rin sa kanyang lock. Lagayan and handle. And same din yung layout ng kanyang lalagyan sa ilalim. So ito yung ating dashboard. Paka-simple pero napakaganda syempre. Kanyang gauge, ating steering wheel na simpleng-simple lang din. Wala siyang controls dyan. Air vent sa gitna. Tsaka ito may SRS airbags rin sa kanyang steering wheel.
Sa ating head unit, hindi ito yung kanyang original na head unit. Sa pagkakaalala ko, ano siya yung parang stock radio ng Kenwood. Pero ngayon, upgraded na siya into Android head unit. Nice, napakaganda. Climate control natin, ito siya sa aircon controls. Dito sa baba, meron siya ritong storage. Ito. Nalagyan ng mga coins, mga card yan. Yung nakalagay dyan. Meron siyang power socket dito sa baba. Yan. Meron siyang storage dito. Yan, lagyan ng mga anik-anik. Ito yung ating automatic transmission. Handbrake natin. Sun visor natin. Meron siyang map light dito sa harapan. O, di ba? Dito sa likod, yan. Dito pumapasok yung hangin mula dito. So pag naka-on yung AC natin, may blower dyan. Punting hangin dito. Siyempre, parang lamig umabot dun sa likuran, sa second and third row. Legroom niya, ito yung driving position natin na hindi na ginalaw. Yan, as you can see, napakaluwag niyan. Pwede niyo pang i-adjust yung inyong upuan ng forward or backward. Sa ating steering wheel adjustment, tapin mo na yung kanyang control. Yan, wala siyang telescopic. Overall, yan, ang ganda ng kanyang space and yung kanyang design. 2014 pa ito pero hindi naluluma yung itsura niya. Pwede pa rin makasabayan sa mga modelong sasakyan ngayon. Okay, here I am driving the 2014 Toyota Avanza. And share ko sa inyo kung ano yung feedback ko pagdating sa kanyang drive, comfort, anything na pwede nating mapansin or feedback natin sa kanya. So let's go! Ito, ang impression ko sa kanya kapag nag-drive ka, meron ka talagang pakiramdam na mataas yung sasakyan mo eh. Kasi kagaya sabi ko nga, yung kanyang driving position is talagang mataas. To the point na hindi mo talaga kita yung hood. Actually, makikita mo talaga yung kalsada agad kasi nga yung hood is pababa. So, hindi mo makikita yung hood. Parang yung nakikita mo is yung kalsada. Ito, ipapakita ko sa inyo. Ito, POV ko. Yan o. Hindi nyo kita yung hood. Kahit itaas ko yan, hindi talaga kita yung hood na yan. So, kita mo yung kalsada. Parang meron kang pakiramdam na para siyang van, yung ganong dating niya kasi hindi mo kita yung hood niyan. And mataas talaga yung viewing angle mo. So, doon pa lang, meron ka na agad impression na mataas yung sasakyan na ginagamit mo. No? Para sa kanya steering, ito, hindi siya matigas, hindi rin siya malambot. So, relaxing lang yung feedback niya when it comes to, let's say, driving. And pag lumiliko ka, talagang kaya mo ng one hand. Given naman yun sa mga modern car, talagang standard na yung merong power steering. So yeah, maganda yung power steering niya. Comfort naman niya. Well, given na yung sasakyan is may edad, ano. Pero mas share ko lang sa inyo nung bagong-bago pa lang siya, kasi nung brand new siya, sobrang komportable niyang gamitin. As in, hindi mo ramdam yung kalsada. Pero ngayon, given na may mga kalampag, talagang ganon, normal naman na yon. Siguro kailangan lang to ng TLC when it comes to mga pang-ilalim, yung mga chassis niya, yung mga shocks and everything, bushing. I don't know, pero yun, medyo rinig mo na yung mga lagutukan eh. Kaya kailangan talaga paayos. Pero kahit may mga lagutok siya, okay pa rin eh. Komportable pa rin siyang gamitin. Hindi siya masakit sa katawan, hindi rin siya parang nakakabugbog. Hindi lang siya kasi yung comfort ng brand new. Pero, again, this car's seen better days naman. So, kalampag, present, pero comfort, nandun pa rin naman. Medyo ma-OC ka lang pagdating sa mga konting sounds na marinig mo sa paligid niya. Pero, ganun talaga. Walang dapat gawin kundi paggawa siya para balik ulit siya sa kanyang optimum performance. Ito, ang ating view sa paligid. Oh, nakatint yan, pero maliwanag pa rin all around. Nakakatuwa talaga yung, ano niya, yung harapan niya. Ito, yung harapan niya na yan. Parang, naninibago ako kasi paggamit natin si Injing, talagang ramdam mo na lowered or mababa yung sasakyan mo, tapos medyo sporty yung dating kasi given naman sa Dan, ganun talaga. Pero pag ito talagang gamit ko, medyo ano talaga eh, ramdam mo talagang mataas eh. So panibago, ang weird lang. Kahit matagal ko na rin dinadrive tong Avanza na to is nakakatuwa na parang bago pa rin yung pakiramdam niya sa akin, which is nakakakilig. Sa kanyang aircon, malamig pa rin siya. As in, nakakagulat nga sa tagal ng panahon.
Ang maintenance lang naman doon is cleaning lang naman. Tapos, I think wala pa silang major na ginawa dito. Compressor, hindi pa pinapalitan. So, goods yun. Wala pang gastos na malaki sa compressor. One lang siya. Tapos, nakahay naman yung temperature. Kayang-kaya naman niya. Well, hindi naman tanghalin tapat ngayon. Medyo hapon na nga. Pero malamig pa rin yung aircon niya. So, plus points pa rin yun at nakakabilib pa rin para sa Toyota Avanza natin. Ito pang isang honest feedback ko tungkol naman sa noise inside the cabin. May mga small sounds lang, like for example, nasa biyahe kayo, marinig mo yung mga konting, let's say, jeep, ganun. Pero di siya yung point na maingay Yung parang enough lang yung sound niya para malaman mo na may katabi kang jeep, may motor sa paligid mo. Ako sabi ko nga personally mas gusto ko yung ganun kasi parang mas ramdam mo yung paligid mo kumpara sa sobrang tahimik. Kasi pag may sound ka naririnig, aware ka sa paligid mo na, uy, may gantong malapit sa'yo, may motor, may sasakyan and everything. Pag sobrang tahimik, medyo nakakaano parang medyo nakakaba. Pero rinig na rinig mo yung tunog ng engine, narinig mo yung tunog ng fan, ng radiator. Pag nagre-rev ka ng sasakyan, rinig mo rin yung rev niya. So, okay naman sa akin yun. Hindi naman ako masilent pagdating doon sa mga noise inside the cabin. At saka hindi ko naman ikukumpara yun sa mga talagang high-end na mamahaling sasakyan na talagang parang ano mo yun, sobrang luxury, dapat wala kang marinig. Ibang class yun. Ito, for me, okay pa rin yung noise inside the cabin. Hindi siya deal breaker sa akin. So, tahimik siya in a sense na hindi mo marinig yung ingay sa labas. Enough lang para aware ka sa surroundings mo. Parang ganun. Isa pang nakakatawa sa Avanza na to is yung kanya acceleration ramdam mo talaga yung tapak niya na talagang sumisibat siya. Nakakatawa nga Talagang maliksi pa rin to. Nakakabilib nga Ramdam mo, diba? Sumisibat. Konting pigalang ng gas niya talagang maarangkada. Isa pa. 1, 2, 3, go. Wow. Wow. Hindi siya kita sa camera pero sa point of view ko, nakakatawa. Ang lakas pa rin niya. Astig din talaga itong Avanza, Talagang mapapawaw ka unang-una sa size niya, sa performance niya. As in, wow. Isa pa, siba tayo. Ahon to. Ang galing, nakakatuwa. Performance, nandun pa rin. Hindi ka nito ibibigo pag gusto mo mag-overtake. Well, I think maganda yung ganung power kasi lalo pag loaded na tong sasakyan na to. Pag, let's say, 7 na kayo nakasakay dito. Yung power na yan is talagang kailangan niya para hindi niya biguin yung driver pagdating sa biyahe. So performance, awesome pa rin talaga. Goods na goods ang Toyota Avanza. Okay, para sa overall experience ko pagdating sa pag-drive ng Toyota Avanza, isa-isahin ko. Performance, panalo pa rin. Nakakatuwa. Ang lakas pa rin ng hatak niya. So, goods tayo sa department na yon. Comfort. Paano ba to? Siguro kung i-rate ko siya from 1 to 10, nasa mga 7 or 7.5. Ganon siya. Again, given na yung age ng sasakyan, at saka medyo kailangan nang i-repair yung mga pangilalim. Talagang ganon. Noise sa cabin, okay din. For me, acceptable siya. So, pasado rin tayo sa noise sa cabin. Space, napakaluwag. Kita nyo naman, ayan, 7 or more, kayang-kaya ng Avanza. So, for me talagang panalo at napakaganda ng Toyota Avanza. Kaya, you can't go wrong with Toyota Avanza. And ayun, ito yung masasabi ko talaga na isa sa mga paborito kong sasakyan sa mundo. Maliban dun sa sasakyan ko at mga sasakyan namin before, ito yung Toyota Avanza. Paano ba naman na hindi mo magugustuhan yan? For the price, napakasulit na yan. Napaka-reliable. Design-wise, napakaganda. Tignan nyo naman. Curves, nahalong panalo. Fuel efficient.
Isa rin siya sa mga tipid na sasakyan at this class. So doon pa lang, perfect na yon. And overall, ito yung talagang masad mong sasakyan na very trustworthy. So that's our review for the 2014 Toyota Avanza. So sa mga bago pa lang dyan, leave your comments below, like the video, share the video, subscribe na rin kayo. And as always, stay chill!